So meron tayong gagawin ngayong araw. Mag-judge tayo ng mga motor na naka-set up na ADB. First time ko to na gagawin, kinuha nila ako as judge. May alam naman tayo kahit konti. Tara, ito yung mga unit nila. 1, 2, 3, ayan yung mga sequence nila. Pisa natin dito. Touring concept lahat to. Touring concept. Ito yung number 1 entry. Naka-face enhancer siya, which is good para sa touring kasi mas tataas yung adjustment ng kanyang windshield. Then, naka-headlight grille. Suspension. Walang question, pang touring talaga yung setup nito. So, pagka ganito na pare-parehas, pagbabasihan natin sa kanila, syempre, dapat malinis, presentable. Meron siyang lever guard, tapos naka-riser din siya. Meron siyang crash guard, check. Mga carbon parts, hindi masyadong matimbang yan sa touring setup. Ito more on sa open, tsaka sa street. Side pannier, yung box, number 1 yan. Kailangan sa touring setup. So, nakakatuwa. Meron siyang fuel reserve dito. So, box na 55 liters. I think. Grabe yung setup ng motor na to. Literal na pang touring. Pero, mas matimbang sa akin kung yung touring is naka-rims. Naka-rayos. Although, okay din naman naka-mags, pero pagdating sa hardcore na pang touring, yung pwede pang backroads, prefer ko yung naka-rayos. Pero overall, ganda yung setup niya. Siyempre, true to concept, 5 natin to. Function, 5. Wow factor! Medyo may mga dumi at may mga konting scratches, pero sige, bigyan na siya natin ng 4. Road legalness niya, pagbabasihan ko dyan yung ilaw, mga mini driving lights kung pasok sa LTO standards. So dito, hindi naman moving yung ilaw, kagaya nung sa rules na LTO, dapat below the headlight. So road legalness, para sa akin, 5. Yan. So yun, ganda yung rating ko rin dito. Isa naman, naka-crash guard siya, headlight grille, face enhancer, parehas sila. 2, 4, 6, 7. Ang LTO required natin, maximum LED na nakakabit is dapat hanggang 6 lang, 6 na LED. So lumagpas siya. Sa road legalness, bigyan natin ng 4. So naka-lever guard, maluwag. Naka-lever guard siya. Naka-riser din siya, same din dito sa first entry. Side panniers and box, and may fuel din na reserve. Functionality, 5. Wow factor ko dito, 4. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Third entry, nakarayos na siya. Yan. So ito yung mas advisable pagka touring setup. Lalo na pagka dumadaan kayo sa mga back roads, meron kayong off-roading na area na dinaanan. Tapos naka-headlight grille din siya, may camera siya. Tapos naka-legal siya na GR5X. Gold runway. Naka-face enhancer din siya na custom rod K3. Tapos crash guard, fuel reserve, lever guard, riser, 1 inch. Alright. Mas prefer ko yung ganito kaysa dun sa side pannier. Kasi pag side pannier, ang iya parang laki-laki niya isingit. Unlike yung mga ganito, pwedeng i-compress. So naka-muffler, okay lang naman natin basihan. Kahit stock nga, pasok sa touring setup eh. True to concept, 5. Functionality, 5. Wow factor, definitely 5. Road legalness, yan mga naka-install sa kanya, 4 tayo. Nakalimutan kong bagitin yung sa mga upuan. Actually, walang problema yung stock na upuan, pero mas maganda kung ganitong setup siya o yung mga camelback na upuan. Mas komportable siya sa biyahe. Ito, hindi siya naka-rim, road legalness, LED, crash guard, face enhancer, lever guard, riser, basic setup ng touring, stock muffler, stock suspension. So may side pannier din siya, tsaka top box. Okay, true to concept, touring setup din naman siya. Ang hirap mag-decide pag pare-parehas halos ng setup. So wow factor, 5th entry tayo, stock. Hindi siya naka-face enhancer, walang headlight grille, naka-stock mag siya, may crash guard, tapos may maliit na MDL, lever guard, wala siyang riser, pero naka-camelback seat siya, walang side pannier, so basic touring setup, so true to concept. Functionality, I don't think na malaking tulong yung gantong ilaw, so 4. Wow factor, I think 6 entry tayo. Ito, parang galing ng Sagada, crash guard siya, wala siyang headlight grille. Meron siyang, para siya naka-face enhancer na stock lang. May add-ons lang para sa side mirror na mounting. Ito, 4 side mirror na. Wala siyang lever guard. Naka-flat seat siya, which is not good for touring. Side pannier, 60 liters box. Power pipe, true to concept. Functionality, 4. Wow factor, 4. Road legalness, 7. Sa 7, naka-bi projector. Madiin. Face enhancer, walang headlight grille, may air scoop siya, naka-rayos. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Good point agad dyan. Tapos naka-MDL, napasok sa LTO standard. Then crash guard. Ito siguro aesthetic na lang to kasi may side mirror naman dito. Ito good stuff for touring setup. Lever guard, tapos may turn signals. Then naka-riser din siya. Camelback seat, good. Power pipe. Then side panniers, tapos top box. So, true to concept, 5. Medyo magkakalaban sila nung isa nakarayos doon. Functionality, 5. Wow factor, 3. LED, naka GR5 siya, na gold runway. Tack mags, walang headlight grills. Wala siyang face enhancer, so basic setup. Naka lever guard din siya, kagaya nito. Same brand, na may turn signals. Wala siyang riser, stock windshield din. Taxi, crash guard, good point. All stock, walang side panniers, top box bracket. K3. So, 8 entry, true to concept. And road legalness. 9th entry, crash guard, walang headlight grill.
grill, naka-face enhancer siya pero hindi ko ma-advise yung metal na windshield. Dapat windshield siya tapos mas mataas ng konti kaya nga nag-face enhancer. Legal yung kanyang LED, stock mags lang, hindi siya nakarayos. Crash guard, buo, full crash guard. Walang riser, lever guard, stock seat, maliit na top box with dalawang side panniers na cute size. So legalness 5. Ito, nakarayos. GR5 agad napansin ko. Crash guard, headlight grill, face enhancer, good. Ito aesthetics na lang ulit. Tapos nakarayos siya, ito yung pinakamadiin dyan pagka touring setup. Yung nakarayos. At ito alam ko 20,000 na to eh. Pag ito pa lang eh. Tapos naka-riser siya, lever guard, camel back seat, side panniers, tsaka cute na top box. Then meron siyang mga bottle holder sa gilid. So true to concept 5. Huwag lang kayo magpa-flat seat pagka touring setup. Functionality, wow factor, good legalness 5. Uy, carbon lodi. Pero sa touring, sabi ko nga pag sa touring setup, yung carbon hindi masyadong ano. So naka-headlight grill, naka-air scoops, carbon skinning, forge, street legal na LED, stock mags lang siya, naka-powder coat. Brembo ba? Brake lever. Pati bangka, naka-carbon no. So face enhancer, okay din. Windshield maliit, so as touring setup dapat mas malaki. And then lever guard, riser, carbon din, pati yung inner fairings niya. Pati ultimo yung fuel tank cap, carbon din, carbon lodi. So camel back seat good, side panniers, carbon lahat, forge and honeycomb, stock suspension, side panniers and back, maliit na box good, naka-mags lang siya. True to concept, functionality, wow factor, touring category. So mamaya malalaman na nila kung sino yung mga napipili kasi hindi lang naman ako yung judge. Kasama rin si Honda Philippines, saka may iba pang judges.